dakilang may likha sa kalingat pangunawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turuang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadyayo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at tahas, at samahang lumikha ng pamayan ng payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa. Pakinggan mo, Diyos, ang inyong mga anak. Habang iniisip namin sa kaibuturan ng aming puso kung paano nyo kami minahal. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our
His love has sought me out and found me. He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Think about His love. Think about His goodness. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Ang ibigay ang kanyang natatanging pinakamamahal na anak para sa mga taong pasaway, para sa mga taong hindi nararapat. Yan ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Napakadakila ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal na walang hanggan, walang iba kang hihingan, kundi ang Diyos magpakailanman. Wala nang iba, kundi ang Diyos lang. Ang biyayang kanyang binigay ay para sa lahat ng nilalang. Kasalanan pa ay pinatawad na. Yan ang Diyos ni Abraham, dakilang pagmamahal. Ang ibigay ang anak niya upang tubusin ang lahat ng ating sala. Dakilang pagmamahal, ang ibigay ang anak niya upang tuparin ang pangako niya. Dakilang pagmamahal, ang ibigay ang anak niya. Dakilang pagmamahal sa mga tatawaging kanya. Pagmamahal na walang hanggan, walang iba kang hihingan, kundi ang Diyos magpakailanman. Wala nang iba, kundi ang Diyos lang. Ang biyayang kanyang binigay ay para sa lahat ng nilalang. Makasalanan pa ay pinatawad na. Yan ang Diyos ni Abraham,
dakilang pagmamahal ang ibigay ang anak niya upang tubusin ang lahat ng ating sala. Dakilang pagmamahal ang ibigay ang anak niya upang tuparin ang pangako niya. Dakilang pagmamahal ang ibigay ang anak niya. Dakilang pagmamahal sa mga tatawagin kanya. Dakilang pagmamahal ibigay ang anak niya. Dakilang pagmamahal sa mga tatawagin kanya. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal at kami maaring tawagin sa iyong ngalan. At kung kami may nanlulupaypay, ikaw, Panginoon, ang lakas ng aming puso. Sino pa sa langit kundi ikaw lang? At maging sa lupa'y aming kailangan. Puso't kaluluwa kung nanghihina, Diyos na lakas ko, tanging kailangan. Ikaw ang lakas ng puso ko, ikaw ang lakas ng puso, ikaw ang lakas ng puso at bahagi ko magpakailanman. Ikaw ang lakas ng puso ko, ikaw ang lakas ng puso, ikaw ang lakas ng puso at bahagi ko magpakailanman, magpakailanman. Sino pa? Sino pa sa langit kundi ikaw lang? Ikaw lang ang aming Diyos. At maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa kung nanghihina, Diyos na lakas ko, tanging kailangan. Ikaw ang lakas ng puso ko, ikaw ang lakas ng puso, ikaw ang lakas ng puso at bahagi ko magpakailanman. Ikaw ang lakas ng puso ko, ikaw ang lakas ng puso, ikaw ang lakas ng puso at bahagi ko magpakailanman. Ikaw ang lakas ng puso ko, ikaw ang lakas ng puso, ikaw ang lakas ng puso at bahagi ko magpakailanman. God is the strength of my heart. God is the strength of my
love endures forever. Sing praise, sing praise. His mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. The setting sun, His love endures forever. We are not crazy. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. Pakinggan natin ang lahat. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever you are with us, forever and ever and ever. Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever, forever. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang matamis na pagbati sa inyong kapatiran doon sa CCF Parañaque morning service at ganun din. Ngayon, nagsisimula na rin sila sa Tagalog ng alas 3. Galing po ako ng Palawan, sa Coron at sa Culyon. At nagsisimula po tayo ng gawain doon with CCT. Panalangin niyo po ang kapatiran doon. Yung pong ating pinipreach dito, sa mga church plant po natin, sa ating kasama sa gawain, ito po binibidyotape. At meron pong mga simbahan na itinatayo. Last year, we planted 60 churches. Binabalita ko lamang sa inyo. At sa mga mahihirap na lugar. At ang mga pastor doon ay baguhan pa. Kaya pag hindi pa po sila sanay, although tinetrain namin sila monthly, ito po munang mensahe mula sa pulpitong ito na kinukunan ng video ang ipinapadala at kanilang pinapanood. At sila po ay nag-a-agree din na medyo nakakahawig ko nga po sa video yung si John, hindi ko alam kung sino yung John. At si Rico, si Pastor Rico, kamukha daw ni Bong, hindi ko alam kung sino yung Bong na yun. Si George, kamukha daw ni Atong Ang. Asan yung aking mahal na kapatid?
Okay, so purihin ng Panginoon sapagkat although minsan po napakahirap talaga ng paggawa nito mga mensaheng to, lalong-lalo na katulad namin may mga trabaho. You know, to prepare a message like this, na sasabihin mong hihimayin mo, it takes me 2 weeks of 3 to 4 hours a day. Kaya nga po, lagi akong puyat sapagkat minsan gumigising tayo ng alas 3. Pero worth it po sapagkat alam ko na ang ating pagkakakilala sa Diyos at paglapit sa Diyos ay nakasalalay sa Kanyang banal na kasulatan. Hindi po ba? Kaya ipag-train niyo po kaming inyong mga pastor. May mga tinetrain tayo, katulad ditong si Butch na nahiwa yung paasayero. Pero tutetrain natin itong mga kalalakihan. Ang ating pong pinag-aaralan na ang libro ng Mateo. Ito po isa sa makapangyarihang mga salita ng Panginoon Diyos, Panginoong Hesus, na nagbibigay sa atin ng kaligtasan at ng patuloy nating paglago. Kaya aanyayahan ko po kayong muli na tumayo upang basahin po natin ang banal na kasulatan. Mateo 5:17 hanggang 20. Ang katuparan ng batas ng Diyos. Mateo 5:17 hanggang 20. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia at huwag nyo aalisin dyan. Although palipat-lipat yung ating mga talata sa PowerPoint, gusto ko nakikita nyo yung pinanggagalingan ng ating mensahe sa pahinang iyon. Sinasabi dito, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako upang hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tudlok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Manalangin po muli tayo. Panginoon, ako po humihingi ng tulong upang maipaliwanag itong napaka-importante at napakalalim na mga kataga ng Panginoon Diyos, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po ang tagapagsalita na napakahina ng pag-iisip upang maarok ang kahit kaunti ng salita ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, kami po'y tinutulungan ninyo upang maibahagi ng malinaw at ng tama ang mga katuroan ng Diyos. Pinapanalangin ko rin po ang aking mga kapatid na naandito, na marami po silang dinaramdam, mga suliranin, at tanging sa salita lang ng Diyos nila masusumpungan ang dunong na magtuturo sa kanila kung paano isipin at paano suriin ang mga pangyayari na minsan na hindi mapaliwanag. Panalangin ko, Panginoon, na sana ay maluwalhatian po ang inyong pangalan sa hapong ito at makilala ka naming lalo upang maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Tulungan niyo kami, Panginoon, at salamat sa inyong pasensya sa mabagal naming paglago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Napag-aralan po natin sa mga nakaraang panahon itong Mateo, yung tinatawag natin na Beatitude o ang Sermon sa Bundok, at nakita natin na yung ugali o yung karakter ng isang tunay na Kristiyano ay kabaliktaran sa iyong inaasahan. Mapalad o masaya ang mga taong naghihirap. Parang baliktad. Ngunit dito mo makikita ang tunay na ibig sabihin ng katuruan ng Biblia. Ito'y hindi inaasahan, ito'y kontra sa iyong nalalaman at sa iyong reaksyon. Mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga nagpapakumbaba. Masaya ang nagugutom at nauuhaw, ang maawain, ang malilinis, ang tagapamayapa, ang, persecuted. Yung mga inaapi, masaya. Hindi mo inaasahan. At makikita mo ang Biblia madalas ganyan. At ako'y natutuwa sapagkat kung ang Biblia ay aking naturales,
parang hindi ko gusto kasi kilala ko ang aking sarili at ang aking karunungan ay hindi tunay na karunungan. Ang mga Pariseyo nung unang panahon, nitong nung sinasabi to ng Panginoong Hesus, ay kabaliktaran ang itinuturo. Hindi nila itinuturo na ikaw ay magpakumbaba, hindi nila itinuturo na ikaw ay sumanib sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong buhay. Ang itinuturo nila ay ang gawa, ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Alam mo, habang pinag-aaralan ko ito, mula pa nung pinag-aaralan natin itong sermon sa bundok, hindi ko talaga mawari kung paano ko papaliwanag sa inyo. Sa totoo lang, ang tagal ko nang iniisip, although hinihimay natin, paano ko kaya mapapaniwala ang sarili ko at ang mga nakikinig sa sermon na ito, na talagang ang tunay na masasayang tao ay iyong mga nahahapis, yung mga nagpapakumbaba, yung mga nagugutom sa katuwiran. Pero alam nyo, napag-isip-isip ko, bilang Kristiyano na lumalago, although marami pa rin pagkukulang, alam mo kung kailan ako tunay na naliligayahan? Yung malalim na kaligayahan? Napag-isip-isip ko eh. Merong mga araw, bilang Kristiyano, na ako'y mahina. Pag merong umapi sa akin, ako'y nagagalit, hindi ako nagpapakumbaba. Merong mga araw na kahit na bilang isang Kristiyano, hindi ako nagugutom sa kabutihan. Minsan nga, parang ako'y naaakit pa sa kasamaan, mga temptasyon. Pero pag ako'y bumigay sa mga bagay na yun, nagalit ako, hindi ako nagpakumbaba, hindi ako naging mapagpayapa. Alam mo, sa gabi, ang sama ng pakiramdam ko. Pero, ito, isipin niyo, ako nangyayari sa inyo to. May mga araw na nahabag sa akin ng Diyos, siguro dahil ako'y nagdadasal o nagbabasa ako ng Biblia, si Lord ang iniisip ko. Pag may umapi sa akin, imbis na ganti, pagpapakumbaba. Pag meron nang hihingi, imbis na pagdadamot, pagbibigay. Pag meron nang aaway, imbis na pakikipag-away, nagiging tagapagpayapa ako. Alam mo, sa gabi, pag ganun ang asal ko maghapon, ang saya ko. That was a good day. Kahit nung umpisa, medyo masama ang loob ko kasi imbis na sumagot ako, nag-sorry pa ako. Pero pag lumabas sa aking pagkakristyano, yung beatitude, alam mo, ang ganda ng pakiramdam ko kahit naapi ako. Alam niyo yung sinasabi ko? Kasi bilang Kristiyano, yung tinatawag na ugali na sinabi ng Panginoon, yung mga beatitudes, yung pagpapakumbaba at lahat ng iyon. Hindi mo ginagawa yun para ikaw ay maligtas o para maging Kristiyano. Pakinggan nyo to ha. Ginagawa mo yun, nagpapakumbaba ka, gusto mo ang katuwiran sa iyong puso, kasi Kristiyano ka. Hindi dahil sa gusto mo maging Kristiyano. At pag yan ay lumabas sa iyo, dahil ikay Kristiyano, tuwang-tuwa ka sa kaibuturan ng puso mo. Hindi mo maipaliwanag. Naapi ka nga eh. Nadihado ka nga eh. Pag may umapi sa'yo, pinag-pray mo pa. Pero ang pakiramdam mo, parang you obeyed God. Kaya yung kaligayahan mo, nasa kaibuturan. Kaligayahan na hindi maipaliwanag. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Yun ang ibig sabihin ng beatitude. At yan ay nasusumpungan lamang ng mga tao na alam nila, hindi nila kaya na maging tunay na matuwid na Kristiyano. Ito'y nakakamtam lamang ng isang tao na nalamang siya'y makasalanan, humingi ng tawad sa Diyos, tinanggap si Kristo na sariling tagapagligtas, at dahil pumasok sa kanya ang banal na Espiritu Santo, kumakatas na sa kanya yung beatitude. Kaya ikaw, hindi mo namamalayan, dati pag merong nang api sa'yo, gusto mo suntukin. Ngayon, dati gaganunin mo siya, ngayon, pinagpe-pray mo siya. Lord, sagipin mo siya. Tulungan mo siya. So doon ko nakita ang isang aspeto na sinasabing masaya, blessed are the meek. Sapagkat pag nakita mo na bilang Kristiyano, nag-umaakto ka na parang si Kristo. Yung dating hindi mo magawa. Yung dating kaaway mo na hindi mo mahal ngayon ay namamahal mo. Nagiging masaya ka. Sapagkat nakikita mo na tunay na may pagbabago sa iyong buhay. At yan po ang sinasabi dito sa katuruan ng Diyos. At ngayon, sumapit tayo sa banda na kung saan ipinapaliwanag kung papaano nakamit ng isang Kristiyano
ang kaligtasan at ang pagbabagong puso dahil sa sakripisyo ni Jesus at hindi dahil sa gawa na ating ipinapamalas. Dahil mula umpisa pa, ang gusto talaga ng kalaban ay hindi natin matutuhan yang karunungan na ang pagiging banal ay nagmumula hindi sa sarili nating lakas, kundi nagmumula sa pagsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus. Ang gusto ng dyablo, sa buong panahon, hindi niya sinasabing, huwag kang sumamba. Ang sinasabi niya, sumamba ka ng mali sa pamamagitan ng relihiyon na walang pagsuko ng iyong puso. Ang tinuturo ng Panginoong Hesus, pag isinuko mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagkumpisan ng iyong kasalanan, aariin ka niya. Babaguhin ka niya. Siya, hindi ikaw. Sa tingin mo, kaya mo maging matuwid kahit Christian ka? Hindi mo kaya. Kaya tayo nakasalalay sa kaligtasan sa Panginoon at tayo pa rin ang nakasalalay sa pagbabanal sa Panginoon pa rin. Ngunit ang mga Pariseyo, kung saan itong mga salita ng Diyos ay kanilang naririnig, ang gusto nila, hindi ka umasa sa Diyos, kundi umasa ka sa sarili mong relihiyon, sa sarili mong gawa. Karamihan sa atin ay nanggaling doon sa pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas, kung saan pag sumunod ka sa aming mga kutusan, sa dami nitong dasal na to, sa pagbibigay dito, sa paggawa ng mga bagay nito, doon ka maliligtas. Ngunit ang puso mo, hindi mo na kailangan linisin. Relihiyon, mga ritual, mga tradisyon. At yan ang pangunahing ginagawa ni Satanas, nilalansi tayo. Hindi niya sinasabing, huwag kang sumamba sa Diyos. Ang ginagawa niya, sumamba ka sa maling Diyos sa maling paraan. Relihiyon. Sino nanggaling sa inyo dito sa relihiyon na napaka-relihiyoso mo, pero wala sa loob? Ang dami mong ginagawa, naglalakad ka ng paluhod sa, sa bubog, sa munggo, sa barbed wire, sa yero. Brother Bush, baka yun ang ginagawa mo, hindi naman. Ngunit, hindi mo makaya pa rin. Kulang na kulang. Kahit anong relihiyon mo. At yan ang ginagawa ng mga Pariseyo noon. Hindi na ho bago yan. Yan ang gawain ni Satanas. Kaya, importante na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang sambahin natin ang tamang Diyos sa tamang pamamaraan. Ilang kulto ang nasa Pilipinas. Ang kulto, ang palagi ko, mas malaki kaysa sa Christian faith. Kung pagsasama-samahin mo sila, meron pa nga isa, sabi, siya daw yung appointed son of God. May appointment pala yun. Pwede mo makipag-appointment. Pag nakipag-appointment ka, ikaw na yung second Messiah. At ang mga Pariseyo, yan ang kanilang ginagawa. Hindi na iba. Pag pumasok ka sa aming relihiyon, hindi mo na kailangan magsisi na iyong kasalanan, hindi mo kailangan isuko ang iyong buhay, gawin mo lang ang aming mga ritual, ikaw ay masasagip. At kahit itong mga Pariseyo na masasabi mo may hawak ng lumang tipan, ay nalansi at nang lalansi rin. Marami silang mga kautusan noon na idinagdag sa 10 Commandments. Ayun sinasabi na huwag kang magtatrabaho sa araw ng linggo o sa Sabat. Ibig sabihin, dapat ikay nagsisimba at hindi ka magbubuhat ng kahit ano. Sapagkat pag nagbuhat ka, binuhat mo yung maleta. Trabaho na yon. Nagtrabaho ka. At ikaw ay nagkasala. Di ba, kinuwento ko sa inyo na ang mga Pariseyo, nagdagdag sila ng over 600 batas nakaragdagan sa 10 kautusan o 10 commandments. Isa sa mga utos na ito ay hindi ka pwedeng kumain ng itlog na ipinanganak sa araw ng linggo o Sabat nila. Bakit? Kasi yung itlog na ipinanganak sa araw ng Sabat ay dumaan sa labor. Natatawa kayo dyan. Totoo ho yan. Nag-labor yung manok Hindi ako nagpapatawa. Totoo ho to. Mamaya babasahin ko pa sa inyo. Yung mga talaga mga batas nila. Para mapalapit ka sa Diyos. Para ikay maging banal, ito ang mga dapat mong gawin. Pag yung itlog naman ay kinain mo, gutom ka na, wala ka na makain. Naubusan ka pandesal sa kanto. Doon sa Israel. Kinain mo, pwede mong kainin, pero para hindi ito maituring na kasalanan, kailangan patayin mo yung manok. Sapagkat siya nagkasala at nanganak siya ng araw ng Sabat. Okay? Ito pa po ito, ni-research ko Hindi ka pwede magbuhat ng kahit anong bagay na may timbang na lalampas sa ilang gramo. Kung hindi, ito'y maituturing na paglabag sa kautusan ng Diyos na huwag magtatrabaho o huwag magbubuhat tuwing araw ng Sabat.
Ano bang bigat yon na pwedeng hayaan? Pagkain na hindi lalampas sa bigat ng isang tangkay ng kahoy. Inumin na mahigit sa 2 lunok. Tinatagalog ko, English kasi yung research ko. Langis na pwedeng ipahid ng 3 beses sa sugat. Tubig na napakarami para hugasan ang iyong ulo. Papel na hihigit sa 5 pahina. Pag binuhat mo yung kasalanan yun. Tinta na sapat para sumulat sa 2 pahina ng papel. Pag ang isang sastre ay nagsuot ng damit na merong nakatusok na, anong tawag doon? Needle, karayom, siya ay nagkasala. Yan ang batas nila. Hindi ako binabasa ko ito mula sa kautusan ng mga Pariseyo. Pag iyong inilipat ang kandila mula sa isang sulok ng kwarto sa kabila, ito'y kasalanan sa batas. Pag ikaw ay nagsuot ng artificial leg sa araw ng Sabat, ikaw ay nagkasala. Pag ikaw ay gumamit ng tungkod, yung crutch at pilay ka, kasi wala na artificial leg mo, magka-crutch ka, hindi rin pwede, nagkasala ka rin nun. Hindi mo pwedeng buhatin ang isang bata sapagkat ito'y kasalanan. Kaya si Pilam, buhat niya yung baby, kasalanan yan sa mga ano. Pag ikaw'y maggagaling mo, doktor ka, nagpagaling ka ng isang tao, unless life or death, ito'y kasalanan. At pwede mo siyang gamutin, ngunit yung sapat lamang na paglalapat ng lunas na hindi siya mamatay, tas bukas mo na itutuloy. Natatawa kayo dyan, pero totoo lahat yan. In fact, last year or so, nagpunta ako sa Israel. Alam niyo ba itong mga batas na to ng pagiging makadiyos, pagsunod sa ginawang kautusan ng tao para mapalapit sa Diyos, maging banal at masunod ang kautusan, ay hindi lamang noon, hanggang ngayon ho, nangyayari pa yan doon sa Israel. Papakita ko sa inyo. Ayan ho, hindi ho Pariseyo yan, anak ko yan. Pero yung sa likod niya, yan yung may mga, alam niyo yun, yung mga Jew, yung may ganun, yung mga strict Orthodox. Pero doon sa malayo doon, yung mga elevator, pumunta ho kami doon. Pumunta tayo doon sa elevator. Yan. Pagpunta ko sa elevator, meron silang tinatawag na Sabbath elevator. Sabbath elevator. Yung Sabbath elevator, kasi sa kanila, hanggang ngayon wala nyo, natawa kayo sa binasa ko Batas ng Diyos daw sa kanila, wag magtrabaho sa Sabbath, at kanilang itinuturing na pag sumakay ka ng elevator at pinindot mo, 15th floor, kasalanan yun. Kaya, meron silang tinatawag na Sabbath elevator. Pag Sabbath, sasakay ka sa Sabbath elevator. Kasi anong sabi? Sabbath elevator stops on every floor. Kasi, yung Sabbath elevator, tumitigil sa lahat ng palapag. So, kung 50 floors yun, pupunta ka sa 50th floor, hindi ka pipindot kasi lahat ng floor inihintuan. Para hindi ka magkasala sa pagpindot na itinuturing na pagtatrabaho sa Sabbath. Tingnan nyo yung pagkaalipin sa relihiyon. Pero maituturing nyo, maraming relihiyon pa rin na ganyan. Pag nagkasala ka, magdasal ka ng 10 Jollibee, ano ba yun? Huwag natin sabihin yun. Ngayon, itong ating ipinapaniwalag, ang katuparan ng batas ng Diyos, ay napaka-critical sa bandang ito sapagkat nasimulan natin ang mga karakter ng isang tunay na Kristiyano. Nagpapakumbaba, sila'y nahahapis pag sila'y nawawala ng katuwiran. At yan ay minamanifesto lamang ng isang tunay na Kristiyano na natupad na ang hinihingi ng batas para tayo matanggap ng Diyos. Ngunit hindi yan sa pamamagitan ng reliyon at mga batas na walang nagagawa para sa iyong kaligtasan. Ano ba ang batas? What is the gospel? Ang batas kasi ng Diyos ay yung tinatawag na paano ba tayo mapapalapit sa Diyos. Meron hong isang verse sa Bible na gusto kong i-share sa inyo na makakasagot niyan. Ito po ang requirement ng Panginoon sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa haba ng mga panahon, ang kaisa-isang tanong ng mga tao, paano ba ako mapapalapit sa Diyos? Ang sagot ng Diyos, kailangan ay
malinis ka sa kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Dapat merong batas, dapat merong resulta ang ating pagkakasala. Ito ba ay relihiyon? Hindi. Ito ba ay basta patatawarin na lang ng Panginoon? Hindi rin. Ang Panginoon ay Diyos ng pagmamahal, ngunit siya rin ay Diyos ng hustisya at ng katuwiran. Dapat na matupad ang kanyang batas bago tayo makalapit sa kanya. Pag sinabi niya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi niya pwedeng basta sabihin, "Uy, ikaw, cute ka naman eh. Hindi na kamatayan ang kabayaran sa'yo. Ha? Kukurutin na lang kita." Hindi ganun. Merong hustisya na dapat matupad. Ngunit imbis na relihiyon na sarili nating gawa, ito ay libreng regalo. Hindi natin kayang gawin. Ang batas, makinig kayo, ay nagtuturo na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At pag nakita mo ang kautusan at nasabi mo, ang hirap naman, hindi ko kayang matupad ang batas ng Panginoon, yung Old Testament. So, imbis na sabihin mo na, kaya ko yan, dapat ito ay magtulak sa iyo na sabihin, Lord, hindi ko kaya. Kailangan ko ng tagapagligtas. At yan ang katuruan patungkol sa batas ng Panginoon. Na ito ay tama, na ito ay sapat, ito ay may hustisya, ngunit meron ding ipinadalang tulong. Si Kristo ay dumating upang linawin at tuparin ang mga kautusan. Kasi inaakusahan siya ng mga Pariseyo na iyong binabatikos ang aming mga katuruan na sinasabi mo ito yung maling relihiyon. Pero sabi ni Kristo, hindi ko isinasantabi ang lumang tipan at ang batas nito. Ito'y aking nililinaw at tinutupad. Sa haba ng panahon, itinatanong ng mga tao, ano ba ang basihan ng tama't mali, ng kaparusahan ng masama at ang patungo sa mabuti? Paano tayo magiging sapat na malinis upang tanggapin ng Diyos? Yan ang tinutukoy dito sa Mateo 5:17 hanggang 20. Pag hindi mo natutuhan to, mahihirapan kang gawin yung Beatitudes. Sapagkat ang mga pinatawad lamang at ang mga anak ng Diyos ang nakakagawa ng mga ugali na sinasabi doon na magiging mapalad at masaya pag nakasunod ka doon. Ngunit hindi mo ito kaya kung wala si Jesus. Kaya dumating si Jesus upang tayo ay mapalapit sa Kanya, bayaran ng kaparusahan ng kasalanan, at tayo turuan habang tayo'y nabubuhay. Yan po ang ating pinag-aaralan. 4 na punto lamang po ang ating gagamitin upang ito'y mapaliwanag. Ang saklolo, ang garantiya, ang babala, at ang konsekwensya. Ang saklolo. Sabi sa Mateo 5:17, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Hindi niya sinasabing mali yung Old Testament. Ang sinasabi niya, mali yung aplikasyon nyo ng batas ng Diyos o yung Old Testament. Ano ba yung sinasabi na kautusan at mga propeta, the law and the prophets? Ito yung tinatawag na Torah. Yung Torah o yung kautusan, ito yung unang 5 libro ng Old Testament. Yung mga Pharisee, minamemorize nila yan. Yung namang kautusan o the prophets, ito yung sinasabi na kautusan ng mga propeta, ito yung sinasabing kabuuan ng Old Testament. At sinabi niya, nagpunta ako dito dahil hindi ito kaya ng taong sunodin, ako'y bumaba upang ipaliwanag ito at gumawa ng paraan para ito'y masunod ninyo at kayo'y pumasok sa katuwiran ng Diyos. At sa pamumuhay ng Panginoon at dito sa mga pinag-aaralan nating sermon, natututuhan mo ngayon kung ano ba talagang ibig sabihin ng lumang tipan at ang koneksyon nito sa mga panahong ating pinamumuhayan. Ang batas po ng Old Testament ay may 3 aspeto. Yung unang-una, yung moral law. Yung ugali mo o yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. Yung iyong reaksyon sa mga sitwasyon. Yung pangalawa, yung ceremonial law. Ito yung tinatawag na, di ba, pag sila nagkasala, may seremonya silang ginagawa. Anong ginagawa nila? Pumapatay sila ng tupa at para patawarin sila, papatay nila ng tupa at
ihahandog sa altar. At yung pangatlo, yung sinasabing judicial law. Yung judicial law, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang batas na kailangang matupad. At yan ang mga batas na tinupad ni Jesus para sa atin. Unang-una, hindi natin kayang tuparin ang moral law. Ano may moral law? Yung pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, bilang Kristiyano, hindi ka man perpekto, pero dahil ikay na kay Kristo na, unti-unti kang nakakatupad dun sa mga moral law. Sa pamamagitan ni Jesus, na nasa loob mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Yung mga ceremonial law naman, hindi mo na kailangan pumatay ng tupa. Pag nagkasala ka, yung permanent sacrifice, sino yun? Si Jesus. Dahil siya'y namatay, hindi mo kailangan magseremonya. Sabi mo, Lord, patawarin mo ko. Salamat at binayaran mo ng iyong buhay at dugo ang aking kasalanan. So natupad yung ceremonial law. Yung judicial law naman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinong namatay para sa'yo? Pag nagkasala ka ba, sinong dapat mamatay? Dapat ikaw. Alam nga namang nagkasala ka, ako mamamatay. Di ba? Pero yung kasalanan mo, inangkin ni Lord. So ito yung sinasabi na yung Old Testament ay kanyang tinupad. Pero ang ginagawa ng mga Pariseyo, hindi nila sinasabing ang katuparan ng batay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap sa Mesiyas na namatay para sa iyo. Ang gagawin mo lang ay magkumpisal na iyong kasalanan at isuko ang iyong buhay. Ang sinasabi nila, hindi ganyan maligtas kahit hanggang ngayon. Huwag ka nang tumanggap kay Jesus kasi pag tumanggap ka kay Jesus, anong dapat mong gawin? Magsisi. May mga tao ay magsisi. Mas gusto nila, kanilang hindi alisin yung kasalanan, gusto nila relihiyon, yung gawa, maglakad ng paluhod sa bubog, sa munggo, magpenitensya, pero tuloy-tuloy pa rin yung kasalanan. Yan ang kalituhan na nangyayari noon hanggang ngayon. Kaya itinuturo natin itong Mateo na verse by verse upang matunghayan natin na kung masusunod ang batas ng Old Testament sa atin, lahat tayo, bawat isa dito, lahat pupunta sa impyerno. Sapagkat ang requirement ng batas, isang kasalanan ay kamatayan. At sino kahit isa dito hindi nagkasala? Tanda mo tumingin ka lang ng malaswa, kasalanan na yon. Ngunit sabi ni Jesus, dahil hindi kaya ng tao na tuparin ang batas ng Diyos, ako'y pumunta rito para tuparin ang batas na nagsasabi na ang kabayaran ay kamatayan, kaya si Jesus ay namatay. At dahil dyan, ang mga tao na nasagip dahil dyan sa pamamaraan na yan, sa pamamagitan ng awa by grace alone, ay makakapamuhay na ng tama. Dahil pag nasagip ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ang kapangyarihang makasunod ay ibibigay sa iyo. Napakalayo sa itinuturo ng mga Pariseyo. Bakit ganun ang Lord? Bakit niya pa sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Sana hindi ganun. Sapagkat ang Diyos nga ay Diyos ng pagmamahal at Diyos ng hustisya. Pag sinabi niyang dapat parusahan ng kasalanan, hindi niya ito binabawi. Anong sasabihin mo kung isang rapist na nahuli, na dinala sa isang hukom, at sinabi ng hukom, hindi na kamatayan ng kabayaran ng kasalanan na yan. Pinapawalan sala na kita. Anong sasabihin mo sa hukom na yan? Pwede mo sabihin, may siya'y hukom ng pagmamahal, naawa siya dun sa rapist. Pero hindi mo masasabi na siya'y hukom ng hustisya. Nakuha nyo? Ang Diyos ay hukom ng hustisya. At ang sarili niyang batas na inaatang sa atin na nagkamali, siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo'y maligtas. Minsan kasi, ang gusto natin lamang tingnan ay yung karakter ng Diyos na papagmahal. Oo, mapagmahal siya. Pero ang Diyos na makapangyarihan ay matuwid. At siya'y mahabagin na si E.J. Del Mundo, na dating lasenggo, na dating masama, napakasama, na dating lasenggo, drug addict, ngayon ay binigyan ng pagkakataon magbagong buhay. Hindi dahil siya'y mabuti, kundi dahil kanyang nagawa na sunurin ang
reketitos ng batas, hindi dahil sa sarili niyang relihiyon, kundi sa pagtanggap niya kay Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi ng kanyang kasalanan. At dahil siya'y nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap si Jesus na sarili niyang tagapagligtas, sa ngayon ay ganap ng malaya. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi para pumunta sa langit. Hindi mo kayang maglingkod ng sapat para mapunta ka sa langit. Kaya ka naglilingkod, kaya ka nagpapakabait, hindi para pumunta sa langit, kundi dahil ikaw ay pupunta sa langit bilang pagpapasalamat. Sa tingin mo ba kaya mo tuwirin ang sarili mo? Sino dito hindi nagkasala 1 week? Lagi kong tinatanong sa inyo. 1 week! 1 week lang, hindi ka nagkasala. Ito maghapon na to. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoon, hindi na natin kailangang gawin ang mga kautusan, kundi dapat na lang nating tanggapin na hindi natin kayang gawin ng kautusan, hindi natin kayang maging mabuti, at ito'y nagtulak sa atin para humingi ng saklolo. Pag hindi mo na kayang lumangoy, di ba humingi kang saklolo? Pero kung, sabi ko nga sa inyo, di ba, pag may nalulunod na tao, at siya'y kumakawag-kawag pa, wag mo muna sagapin yun, hihilahin ka pababa. Pero yung huli niyan lubog, hawakan mo sa ulo, kung may buhok. Kung may buhok. Kasi talagang hindi niya nakaya. Hindi na siya makakapalag. Pag humingi ka na ng saklolong ganun sa Panginoon, yung sakripisyo ng Panginoon para sa iyo na. Pero maraming tao, akala nila kaya nila sa pamamagitan ng relihiyon. Pero minsan, alam nila hindi na kaya, dinadaan sa relihiyon kasi mas madaling gumawa ng panlabas na relihiyon kaysa pagbabago sa loob, sa pagsisisi sa kasalanan. Sabi sa Roma 3:21 hanggang 24. At dito makikita natin na napakalinaw na ang Panginoong Hesus ay gumawa ng paraan tungo sa kaligtasan na nagagawa ang mga requirement ng Old Testament. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Sa pamamagitan ba ng relihiyon? Sa pagkain ba ng hard-boiled egg na hindi pinanganak ng Sabat? Hindi. Sa relihiyon ba? Sa pagsali ba? Sa isang simbahan? O pagpapakabit? Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Maliwanag ha? Hindi ka naliligtas sa pagsunod sa kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung, di ba pag sinabi mong the law and the prophets, ibig sabihin nun, yung Old Testament. Yung Old Testament mismo ang nagpapatotoo dito. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo by faith alone, sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Ang kautusan ng Old Testament ay magtutulak sa iyo upang aminin na hindi ko kayang sagipin ang aking sarili. Sapagkat hindi ko kayang gawin ang perpektong pagsunod. Kailangan ko ng tulong. At pag tinanggap mo yan, tulong na yan, makikita mo na unti-unti mong nagagawa ang mga kautusan, hindi dahil ito'y paraan sa kaligtasan, ngunit dahil ito'y ebidensya ng isang naligtas na. Meron pong isang istorya, itong si Mayor LaGuardia ng New York. Maaaring naikwento ko na sa inyo ito, gagamitin ko ulit. Isa siyang matapat na hukom doon sa New York. Yung airport sa New York, LaGuardia Airport, sa kanya ipinangalan. At yung tinatawag na night court, yung korte sa gabi na ang mga sinusulit doon ay yung sinusuri doon, nililitis, ay yung mga homeless, yung mga magnanakaw. At meron isang mama, itong si Mayor LaGuardia ng New York, early 1900s. Matapat siyang hukom eh. Pero mahigpit siya. Pero mapagmahal siya, pero siya ay mahigpit. Merong isang mama doon, maayos siya. This is the time of yung kahirapan, yung depression sa Amerika.
At may isang mama, mukha siyang disente, maayos at magalang. Nagnakaw siya ng tinapay sa isang tindahan. At tinanong siya ng mayor, mukhang maayos ka naman, bakit ka naging magnanakaw? Sabi, Mayor, pasensya na po kayo, ngunit ako po'y disenteng tao. Ngunit dahil walang trabaho ngayon dito, napilitan po ako magnakaw dahil sa nagugutom ang aking pamilya at may sakit na anak. Anong gagawin ni Mayor LaGuardia? Naaawa siya. Ngunit ang kabayaran ng pagnanakaw ay pagkakakulong. Yan ang dilema. Ang batas ay hindi pwedeng basta burahin. Ito po ang ginawa niya. Totoong istorya po ito. Ako'y naaawa sa'yo. Ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay pagbabayad at o pagkakakulong. $100 o makukulong ka ng 30 araw. Anong desisyon mo? Sabi nung lalaki, alam ko pong ako'y nagkasala. Ngunit wala po akong $100. Pwede po bang patawarin niyo na lang ako? Hindi pwede, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ang hustisya. Sabi ni Mayor LaGuardia, kung wala kang $100, pagkakakulong yung kanyang pamalo. Sergeant at Arms. Para yung kay CJ Corona. Sergeant at Arms. Magbabayad ka, hindi. Sabi niya, wala po akong pera. Ikulong. Kung walang pera. Ano, magbabayad ka. Wala nga ho ako eh. Kung ganon, Sergeant at Arms, kung walang $100, ikulong. Gawin mo ang hatol. Lumapit yung Sergeant at Arms. At bago dakipin ang kawawang mama na may anak na nagugutom, hinawakan ni Mayor LaGuardia ang kamay ng Sergeant at Arms. Teka muna, dinukot ang pitaka, naglabas ng $100. Natupad ba yung batas? Natupad. Si Mayor LaGuardia ba ay isinawalang bahala ang batas? Hindi. Pero binayaran niya. Yan po ang ginawa sa atin ng Panginoon sa pagtupad ng batas. Hindi dahil sa ating gawa, naawa siya sa atin. Kaya ang pagiging Kristiyano ay hindi dahil sa ikaw'y mabuti, kundi dahil ikaw ay naging desperado at humingi ka ng saklolo. At ang pamumuhay Kristiyano ng tuloy-tuloy ay binibigay lamang sa mga taong pumailalim sa batas at pumailalim sa kapatawaran ng batas na iyan. Sapagkat lahat ng tao ay bumabaksak at hindi nakakaya. Pangalawa, sumunod, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. Yung sinabi ng Panginoong Hesus na yun, na ang kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Hesus, ang sinasabi niya, hindi mababago yan. Yan ang dapat isinesermon nyo sa tao. Alam niyo, minsan ang hirap po mag-sermon ng ganito. Kasi this is very theological. Malalim yung kanyang yung theology niya. Ngunit naniniwala ako na kailangan ito'y ituro sapagkat ito po ay napaka-importante. Sabi niya, tandaan ninyo, walang isamang tuldok, yung jot or tittle, ang sabi nila. Yung tuldok, ito yung tinatawag sa Greek na iota. Ito yung pinakamaliit na letra sa Hebrew language. Yun namang title o kudlit. Sabi, hindi mawawala ka. Ang isinulat sa Bible, yung ipinapakita ko sa inyo dyan, kahit kuwit, tuldok, huwag mong iibahin, EJ, yung paliwanag. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag mong iibahin yun. Kailangan ituturo mo yan ng buong buo. Ni isang tuldok o kudlit. Ano ba yung kudlit? Yung kudlit, yung halimbawa, alam niyo yung letter F. Di ba? F. Sa Tagalog, F. Pag yung F, kinudlitan mo, ano na siya? Letter, yung sa ilalim, nilagyan mong ganon. E. Nag-iba na, di ba? Ang sabi sa Bible, yung pinapaliwanag mo, Pastor EJ, huwag mong iibahin, kahit tuldok o kudlit, ha? Ipapaliwanag mo siya ng ganon na ganon. Kaya po ako'y pinapawisan na sa hirap ng pagpapaliwanag. Pero, ang sinasabi dito, ang batas ng Diyos ay matutupad at huwag niyong iibahin. Bakit sinabi to? Di ba maraming yung relihiyon na ang itinuturo, ang Diyos ay hindi Diyos na nagpaparusa. Gusto niya payamanin ka niya. Di ba? Maraming religion na ganyan, tinatawag na prosperity gospel. Ang pinakamalaking simbahan sa Amerika, bawat simba 50,000 is a prosperity gospel church. Hindi mo maririnig pagsisisi,
kasalanan, impyerno. Wala ka maririnig na ganyan. Ang sinasabi dyan, sabihin mo at God will answer it. Anong tinuturo natin dito? Isuko mo yung sarili. Mahalin mo yung kaaway. Pagsisihin mo yung kasalanan. Huwag mong iibahin yan. Sapagkat maraming tao na pag tinuruan mo ng maling katuruan, tulad ng mga Pariseyo, akala nila sila'y pupunta sa langit, ngunit sa kahuli-hulihan, nagminti sila. Kaya kayo, tingnan nyo. Ilan tayo dito? Ang daming bakanting silya. Ilang maling simbahan. Hindi ko sinasabing mali kasi magaling ang pastor dito. Hindi sinasabi ko, kahit pawisan po kami ng malalapot na langis, talagang pinapapansin nyo. Verse by verse. Kahit mahirap. Yung beatitude nga eh. 1 verse a week. Sabi sa akin sa taas, kailan ka matatapos sa Matthew? 2020. Buhay ka pa kaya nun? Tingnan natin, itutuloy ng kabataan. Sapagkat napaka-importante ng katuruan ng Panginoon na ipinapaliwanag. At dito, sa verse 18, pinapakita ni Jesus yung inspirasyon at yung authority ng Bible. Na bawat salita na namutawi sa labi ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia ay banal. Hindi iniiba. Ako po ay nananalangin na kayo, na kongregasyon itong 3 o'clock, na pag merong pumalit na sa akin dito, sa amin, hindi man kamukha nila dyan, pag nagturo ng mali, alam nyo. Ano sa tingin nyo? Ganun na kaya tayong church? Kahit sinong tumayo dito, sabi mo, hindi yan ang ibig sabihin ng verse. Hindi pinapaliwanag ng pastor yung ibig sabihin ng talata na yun. Pag natutuhan nyo po yan, yan ang pangarap ng isang pastor sapagkat ang kongregasyon ay malusog na, malakas na. Hindi na malilin lang. Pag sinabing huwag kang kumain ng itlog na ipinanganak pag linggo, o ikaw ay itatatwa ng Diyos, sabi mo, hindi yan ang sinasabi ng Bible. At ikaw ay protektado na. Pag may nagsabi na ako ang pangalawang Mesaya, sapagkat ako'y inappoint, hindi totoo yan. Pakita mo sa akin yung verse na yan. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita ay makapangyarihan. At ito nga pong nangyayari sa mga Pariseyo, ang dami nilang mga binibigay na seremonyas, mga mosaic law, na mali ang interpretasyon. Sinasabi ni Jesus, ito'y aking ginanap na. Sabi po sa Kolosa 2:16, kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, kasi sa kanila, kailangan kainin mo to, pag hindi, nagkasala ka, o inumin tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat na ito. Yung mga ritual ng ating nakaraan na religion, hindi na kailangan yun. Ang kailangan lamang isuko mo iyong buhay kay Kristo. At iyon ang nasumpungan ang hinihingi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pangatlo, sabi sa verse 19, ang babala. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito ng Bible. Pag mali interpretasyon mo, pag iyong pinawalang bisa o maling pagtuturo, ang magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ito po, babala sa mga pastor. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao, ito rin pala para sa nakikinig at nagsasalita. Pag iniba mo ang katuruan ng patungkol sa kaharian ng mali, ikaw ang tinutukoy dito. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. At ano ba ang tamang kautusan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit dahil kay Kristo Jesus at sa kanyang kabaitan, tayo ay kanya iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa Kalbaryo, sa krus. Pag ibang iyong tinuro, ako po minsan, pinapanood ko yung TV, napakaraming katuruan, nasaliwa dito sa ating pinag-uusapan. Sinasabi si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay propeta. Sinasabing, pag hindi ka miyembro ng aming simbahan at hindi mo ginawa aming mga ritual, ikaw hindi ka bilang sa mga sagip. At makikita mo sa bawat bayan ng Pilipinas na andyan sila. Paano mo malalaman? Ibangga mo yung kanilang katuruan sa bawat tuldok, sa bawat kuwit, sa bawat talata ng Biblia.
Ito po ang ating authority. Ang interpretasyon at pagsunod sa Biblia. Nakita ni Jesus na talagang merong ugali ang tao na hindi sunurin ang tunay na kautusan ng Diyos. Ano man tunay na kautusan ng Diyos? Yun nga. Aminin mo ikay makasalanan at ang kabayaran nito ay kamatayan at isuko ang buhay kay Jesus Christ. Ano bang mas madali? Maglakad ng paluhod sa munggo o iwanan ang kalaguyo? Huwag kang sasagot, baka isipin ng katabi mo, may kaluguyo ka. O ano mang kasalanan, alam mo, mas madali ang relihiyon kesa yung tunay na pagsisisi. Isipin niyo mabuti. Di ba? Maraming tao gusto nila, may relihiyon sila, magta-tithe sila, magsisimba sila, magsaserve sila. At dahil nagawa ko na yan, pwede na ako magkasala. Hindi ho ganun. Yung relihiyon, yung gawa, wala sa kay Lord John. Dito mo simulan at magre-resulta sa magandang gawa. Ngunit, kaya po lumalaki ang mga maling relihiyon kasi ang mga tao yun din ang hinahanap. Kasi ayaw nilang magsisi. Gusto nila ng relihiyon, gusto nila pumasok sa kaharian ng Diyos, ngunit hawak pa rin nila yung kanilang kasalanan. Kaya maraming malalaking sekta na binibigay ang maling katuruan at napakaraming tumatanggap ng maling katuruan sapagkat ang mga tao mahal ang kanilang kasalanan. Alam mo dito may nagsabi sa akin, hindi ka tatagal dito sa CCF Tagalog na mayroon kang dalang kasalanan. Either aalis ka o magliliyab ka. Tama po ba mali? Kaya nga wala, ang dami ng bakante. Oh. Marami tayo. Sana, na-rapture na ba yung mga tao? Aba, alam mo pag nakikiapid ka dito, either magsisi ka, alam nyo ba may mass wedding tayo? Alam nyo kung bakit? Maraming mga tao sabi, Pastor EJ, naka-live-in kami, kaya lang, wala kaming pera. So ngayon, magma-mass wedding tayo. Hindi ko sinabi sa kanila magpakasal sila. Pero nakita nila na may kasalanan sila at gusto nilang ituwid. Bakit? Bakit nila ginawa yun? Sinabi naman natin, hindi ka naman mapupunta sa langit kung magpapakasal ka sa kalibin mo o iiwanan mo yung kasalanan yan. Bakit? Sapagkat gusto nilang magsisi at ituwid ang kanilang sarili. At nakikita nila ang tunay na panuntunan ng batas ng Diyos. Hindi sa panglabas na reliyon, kundi pangloob. Ngunit ang katuruan ng marami ay hindi ganyan. Sabi pa sa pangatlo, yung babala. Pag ang isang guro ay nagturo ng mali. Sabi nila, ang mga false teachers daw, dalawa lamang makikita mo. Either meron silang problema sa sex o kaperahan. So yung mga nagtuturo ng mali, nagpapalaki ng simbahan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mali. Alam niyo ba, pag nagturo ka ng mali sa reliyon, lalaki religion mo? Sinabi mo, pag nakinig kayo sa akin, kayo'y yayaman. Balik ka na ng payong, yayaman ay ng pagdulog. May mga ganyan, ha? Prosperity. Pero, ang sabi, kahit itong mga Pariseo, bakit kamo nila itinuturo ang mali? Alam mo kung bakit? Pera. Hindi ba pinalis ni Jesus yung templo? Bakit niya pinalis? Kasi pinagkikitaan ng mga Pariseo yung sacrifice system. Di ba? Para mag-sacrifice ka, kailangan bumili ka sa kanila nung sacrifice o magpapalit ka ng pera. Yung money changers. Pera eh. Pero pag nagturo ng mali ang pastor, ito ang sinasabi sa Malakayas. Ang Malakayas, ito po yung chapter bago pumasok ang New Testament. Pero dito, basically, tinatanggal na yung mga pare, yung mga Levitical priest. Sabi sa Malakayas 2:7 hanggang 8, tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Simple lang, ang kakaturuan sa kaalaman ng Diyos. The whole Old Testament is about law and punishment. Patungkol sa batas na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat yan, yung sacrificial system, yung prayer, yung Ten Commandments, lahat yan, batas at parusa. Pero pag itinumuro mo ng mali yan, ito yung sinasabi. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, nangyari, yung mga pare, yun,
Para makasunod ka, kailangan bayaran mo kami. Para makapag-sacrifice ka, kailangan magpapalit ka ng pera sa amin. Kailangan ito gawin mo para maging kalugod-lugod sa iyo ang Diyos. Huwag kang kakain ng itlog na tinorta pag linggo. Kung ano-anong relihiyon. Hindi nila itinuturo na. Simple lang. Magsisi ka lang. Aminin mo ikay makasalanan. At gagawin ng Diyos na ikay maligtas. Every Sunday, yan ang pinipreach natin. Hindi kung pumunta ka sa CCF ngayong hapon, ikay maliligtas. Nagbabago ba iyong puso? O komportable ka sa kasalanan mo? Dahil ang katusan para tayo maging dependent sa Panginoon. Kanila pong ipinapalit ang katuruan ng tao para malansi ang ilan sa doktrina ng kalaban. Kaya nga po, sabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ano yung sabihin nun? Pakinggan ka man o hindi. Lumiit man ang simbahan. Kaya bilib nga ako sa inyo. Well, hindi ako bilib sa inyo. Bilib ako kay Lord. Pag ganitong klaseng sermon mula sa pulpit, pagsisisi, hindi lumalaki ang simbahan. That's a survey. Nabibigla ako, malaki tayo. Kaya tama yung sinabi ng mga nanay. Hindi ka tatagal sa CCF 3 o'clock, Tagalog service. Nahawak mo yung kasalanan mo. Either hindi ka napupunta o magbabago ka. Sapagkat yan ang sinasabi natin eh. Ngunit maraming hindi gumagawa na mga tagapagturo. Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matigang pagtuturo sapagkat darating ang panahon, ito na yung panahon na yan, hindi na sila makikinig sa bastong katuruan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yung gustong marinig ng kongregasyon. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, sinasabi kay Timoteo sa mga pastor, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral na magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Jesus came to save sinners. That's the good news. Napapanahon man o hindi, gusto mang marinig ng tao o hindi, yan ang ipangaral mo. Na ang kaligtasan ay sa kabaitan lamang ng Panginoon. Gampanan mo ang iyong tungkulin ng isang mangangaral na magandang balita, pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Marami pong nagsasabi, nasana ang video, damihan mo pa yung kwento mo. Magpatawa ka pa. Sabi ko, hindi na ako magpapatawa. Sumasakit na nga sa nung kongregasyon sa 3 o'clock, katatawa eh. O kaya, medyo lamyaan mo, masyadong mabira eh. Yun ang sinasabi sa Bible. Pero, sabi ko, alam mo kapatid, kasi nagsasabi niyan, easy ka lang. Sabi ko, magiging matapat tayo sa pagtuturo ng Bible. Dati kasi, nung nagsisermon ako noon, bata-bata pa ako, ang hinahanap ko, Pastor, ang ganda ng sermon mo. Nakakatuwa, tsaka ang gaganda ng stories mo. Hindi ako inantok. Tsaka kamukha ka ni John. Ngayon, hindi na ganun hinahanap ko. Meron nga ako nagsabi sa akin, tuwan-tuwa ako eh. Sabi, Pastor, ano yun? Ang haba ng sermon mo. Pero, sapul ako. Sapul. Ang tsakit. Alam mo, yan ang gusto ko marinig. Walang kahit isa sa atin na dapat makapakinig ng salita ng Diyos na hindi tinamaan at lumakas ang pananampalataya. Yan po ang ginagawa ng Ebanghelyo na sinasabi, hindi mo kaya. Pero sa pamamagitan ng Jesus at sa kanyang ginawa, ikay kanyang bibigyan ng kapangyarihan na matupad ang Beatitudes. Lalabas na lang sa'yo. Nagsisi ka sa kasalanan mo, maya-maya, makikita mo na si Kristo ang naghahari sa iyong buhay. Hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa iyong pananampalataya. Huli na! Pangilan na tayo? 4. Okay, huli na. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan. Sino yun? Scribes and Pharisees. At mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Anong tinutukoy dyan? Relihiyon. Relihiyon. Kahit anong paulit-ulit na dasal na pare-pareho ang ginawa mo, kahit anong pagluhod sa munggong gawin mo, kahit anong pagmimiyembro, pag hindi mo tinupad ang
katuruan ng batas, parusa at kaligtasan. Sapagkat ang mga Pariseyo, napakabanal. Talaga, di ba? Sabi dun sa Lucas, ako'y nag-aayuno ng 3 beses sa isa. Di ba yung sa Lucas? Ako'y nagsisimba. Hindi katulad nitong makasalanang to. Bakit nila nasabing sila'y matuwid? Kasi lahat ng rikititos, ginagawa nila. Hindi sila kumakain ng itlog pag Sabat, hindi sila nagbubuhat ng tinta. Lahat yan nasusunod nila. Kaya nakakasyak nung sinabi ng Panginoon. Ano? Sabi niya, kung hindi hihigit sa pagsunod ng mga tagapagturo at ng mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sapagkat ang pagpasok niyo sa kaharian ay sa pamamagitan ng inyong gawa at ng inyong lakas. Religious ka ba? Religious ka ba? Pag tinanong ka ni San Pedro, sa langit, hawak niya yung kanyang manok na binubugahan niya. Hindi totoo yun. Ba't ka papasok sa langit? Ano yung sasagot mo? Wow. Buti na lang na itanong mo yan, St. Peter. Hindi mo alam, elder ako. Sa CCF. Hindi lang yan. 3 simbahan ang aking pinagpapastoran. They call me Reverend Pastor. Dahil ako'y nag-aral, dahil ako'y naging matuwid. Pag yan ang sinagot mo, anong sabi? Hindi ka makakapasok. Dapat mahigitan mo. Ano ibig sabihin ng mahigitan? Ginawa na nga lahat ng Pariseyo yung batas, mahigitan pa. Ibig sabihin, perpektong pagsunod. Ni isang batas, hindi mo sinuway. At paano mo magagawa yan? Hindi mo magagawa. Kaya si Kristo Jesus ang namatay na siya ang perpektong nakasunod. Hindi lamang dun sa panglabas na pagsunod, kundi lalong-lalo na dun sa moral law. Sapagkat si Jesus ang tanging walang kasalanan. At para mabayaran ang kasalanan, kailangan ay ang ganap na pagsunod sa batas at ang nakagawa lamang niyan ay si Jesus na pumalit sa atin doon sa krus. Kaya tayo ngayon ay natupad na ang hinihingi ng batas na katarungan sapagkat binayaran ni Jesus. Alam niyo itong tinuturo ko sa inyo? This is the Old and New Testament. Ito ang buong Biblia. Yun lamang. Sapagkat makikita mo si Kristo sa bawat pahina ng Bible. Pwede mo siyang makita. Sapagkat siyang katuparan ng Old and New Testament. Paano ka magiging maawain? Paano ka magiging masaya kung ikay nahahapis? Paano ka magiging tunay na maligaya kung ikay nagluluksa, nagugutom? Hindi mo kaya. Ngunit pag ikay Kristiyano na, yan ay lalabas sa iyo at matutuwa ka sapagkat nakita mo ito'y hindi mo ginawa, kundi ginawa para sa iyo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng katuwiran na inimpute niya sa iyo o na ibinigay niya sa iyo. Sabi sa Roma 4:5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang gawa? Hindi. Dahil sa kanyang pananampalataya. So, ang tanong ko sa iyo ngayong hapong ito, bakit ka Christian? Bakit ka mapupunta sa langit? Di ba masama ka, katulad ko? Kaya tayo mapupunta sa langit ay dahil kay Kristo. Yan ang katuparan ng batas. Sabi sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit dahil kay Kristo, tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya tulad po ng sinabi ko kanina, sumusunod ka kay Kristo bilang pasasalamat. Thank you, Lord, at binayaran mo aking mga kasalanan. Hindi ito produkto ng aking katuwiran. Panghuling talata na po, dito sa ating sinasabi na konsekwensya. Alam ko nakinig kayo at ako'y nagpapasalamat. Alam niyo, pag naandito ako, alam ko kung nakikinig kayo o hindi. Alam ko, iba sa inyo may abilidad na matulog na nakamulat yung mata. Alam ko yan. O ganyan. Minsan nga, akala ko, naluluha eh. Yung pala, hindi na pumipikit kasi nakatulog na. Pero ngayon, nakikita ko kahit, alam mo, prayer ko kanina, sabi ko sa misis ko, Misis ko, pag-pray mo ako, ang hirap na ituturo ko. Magpapawis na naman ako ng coconut oil doon. Pero alam mo, napapansin ko, lahat kayo nakikinig. Baka nagpe-pray kayo na sana matapos na, ang hirap ng tinuturo.
Pero lahat nakikinig. Meron lang isa o dalawa natutulog, mamaya kausapin kita. Hindi, sa totoo lang kasi. Alam nyo, ito maging matapat ka lang. May mga nagtuturo na sa inyo, no? Kahit isa o 50 tinuturuan mo, you are a teacher of the word. Ituro mo lang yung tama. Maging matapat ka lang doon. Sapagkat itong narinig nyo, kukunin to ng Espiritu Santo at gagamitin niya sa buhay nyo. Wala ho sa galing ng pastor yan. Pero sa isang grupo na ganito, kahit siguro lahat nakikinig, sana ako'y mali. Ngunit sa 100 tao, merong ilang porsyento na hindi susunodin yung narinig. Dadaanin pa rin niya sa ibang pamamaraan ang paglapit sa Diyos. At isa lang ang dahilan niyan, pagmamahal sa kasalanan. So dinadaan mo sa gawa. Tulad ng sinabi ko, mas mahirap na magbago ibaguhin ang kalooban, iwanan ng kasalanan, magsisi ng totoo, kaysa maging relihiyoso. Pero ayaw ng Diyos ng relihiyoso. Gusto niya ay nagsisisi ng totoo upang ang ginawa ng Panginoong Hesus ay kanyang matanggap. Sabi nga po sa Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit, inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayong lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Alam niyo kung may kasalanan tayo na humahatak sa atin palayo dito sa napakagandang batas ng Panginoon at pagliligtas sa atin, may kasalanan ka, hindi mo maiwanan. You pray. Sabi mo, Lord, sana maging kamuhian ko itong minamahal ko. Baliktad, sweet and sour. Kasi nung nag-iinom ako noon, Lord, gustong-gusto ko mag-inom, pero sana kamuhian ko. At yan ang ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi kahit nasa sa puso ko pa yung kasalanan, sa isip ko, natuturoan na akin ni Lord na yan ang maglalayo sa iyo. So, imbis na okay lang, mag-church na lang ako, lalakihan ko na lang yung tithes ko. Talagang hiningi ko kay Lord, bigyan mo ako ng totoong pagsisisi upang tunay ako masagip ng Panginoong Hesus na gumanap sa lahat ng hinihingi ng batas laban sa kasalanan. Kaya ano po nangyari? Ito ay deklarasyon ng gera ng Panginoon sa mga Pariseyo. Kasi nung panahon yun, nung sinabi ng Panginoong ito, nakikinig yung mga Pariseyo. Di ba? Isipin mo, nandiyan yung mga Pariseyo. No? Sila yung makapangyarihan. Alam mo, kung hindi hihigid niya sa mga yan, yung kabutihan mo, impyerno punta mo, ano sa tingin mo iniisip ng Pariseyo? Dapat patayin to. At pinatay nga nila si Jesus. Yan ang mensahe na nag-uwi sa kamatayan ni Jesus. Na siya namang nag-uwi ng pagbabayad sa ating kasalanan. Kaya ikaw ngayong Kristiyano ay malaya na sa batas. Pag hindi mo natupad ang batas dahil ikay nagkamali, sasabihin ni Lord, ligtas ka na at ikay aking babanalin. Kaya wala na yung takot na yun. At naglilingkod tayo sa Panginoon dahil sa ating pasasalamat. Dahil alam natin ang ating pagkatao at alam din natin ang binayaran ng Panginoon Hesus. Dahil dyan tayo ay ligtas at matutupad natin ang mga kautusan, magagawa natin ang beatitudes sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po't nakaraos kami dito sa napakahirap na mga talata. Isa pong napaka-importanting mensahe. Hindi dahil sa tagapagsalita, ngunit ito'y mensahe ni Jesus. Ito po ang tinitira ng kalaban. Ito po ang binabalutan ng maling katuruan ng kalaban. Sana, Panginoon, kami nakapakinig dito sa katuruan ng batas at kaligtasan ay tunay na masagip at tunay na makasunod ng tama sa inyo. Linawin mo ang aming pag-iisip, bigyan mo kami ng kagustuhan na gawin talaga kayong Panginoon ng aming buhay at hindi lamang ituring ang aming pakikitungo sa inyo na isang relihiyon lamang. Salamat po sa aking mga kapatid na kahit mahaba ang aming mensahe, kahit napakahirap ng mga passage, sila'y nakinig. Sana, Panginoon, ay bigyan mo kami lang ng lakas na matandaan at ito po'y magamit ng banal na Espiritu Santo sa aming pamumuhay upang ikaw ay mapaluwalhatian namin sa nalalabi pa po naming buhay sa mundong ito.
We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Tayo po'y magsitayo. At tingnan ang nangyayari sa ating bayan. Iisa lang ang susi sa lahat. Si Jesus ang susi sa lahat. Umiiyak ang bata sa lansangan. Magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na lagana at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hati. Ay kailangan na pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako, si Jesus ang susi ng lahat. Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hati. Kaligtas ay kailangan na pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako, si Jesus ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat,
sa atin at ipamahagi sa lahat